guys, dito kami sa tawag to, Manilaban, puntang Red San Jose. Actually, biglaan to pupunta namin sa ano. Kasama ko si master programmer. Yan, ano natin. Biglaan to, hindi to inano, bigla-bigla yung pumunta. Basta si Diggs Channel may magpa-rescue, mag-rescue. Anong rescue? Rescue sa mga chicks. Joke lang, joke lang. Ano na tayo? Ayun no, may puntahan na tayo. So, ulitin ko, hindi ko kayo susulutin, pero pag ngayon mismo, umuho kayo, magdudoktrina ako ngayon, isang oras lang, magdudoktrina ako. Para maging katulad lang kayo sa GBI. Kasi iba-iba ang aral sa mga faction eh. Iba ang aral namin sa GBI. So, pag umuho kayo, magdudoktrina ako ngayon. Baliktad, sandali lang, putulin ko mawalang galang. Kasi may tanong si Bro. Sabi niya, Master, itawagin namin yung isa. sandali lang, bago ka umalis. Sabi niya, sir, nag-share pa siya sa akin. Paano kung merong ako gusto kong sumali, anong gagawin? Ganito ang sagot ko diyan. Ganito ang sagot ko diyan. Ito kapatid ko GBI ko. Papayag ba kayo na halimbawa lang sabihin niya, sir, antayin mo ako dito, pupunta lang ako sa Riyadh, mag-i-enroll ako ng engineering. Sandali, makinig lang muna. Mag-i-enroll ako ng engineering. Ngayong umaga siya umalis. Pagdating ng Riyadh, nag-enroll siya ng engineering. Engineer sa college, halimbawa lang. Pagbalik ka dito, pagkahapon sabihin niya sa'yo, engineer na ako. Maniwala ka hindi? Maniwala ka hindi? Walang pupunta sa eskwelahan, mag-enroll ngayong umaga ng law, mamayang hapon, abogado na, meron wala. Ang sagot ko rin sa'yo, sir, ganito. Walang pwedeng maging GBI nang walang alam sa organisasyon. Kasi kung ngayon sasabihin ko, bro, tatakan mo na, gawin mo ng guardians, binastos kita harap-harapan. Ayoko nun. So, kung gugustuhin mo, voluntarily, ipapangako ko sa iyo ang buong organisasyon. Pag pumunta ka ng Dawag, pumunta ka ng Vigan, pumunta ka ng Mindanao, pumunta ka ng Cebu. MF, nandito ko sa Cebu. Tawagan ko si regional founder ng Cebu, siya mag-aalalay sa iyo. Papadala ka na sasakyan dyan, papa-escortan ka. Bakit? Dala ko ang buong organisasyon. Ngayon ang tanong, ano gagawin? Hindi kita patatakan ngayon din. Ang gagawin ko, pauupuin kita, kahit isang oras lang kasi mga overseas workers tayo eh. Hindi naman katulad sa Pilipinas na ang doktrina talaga, isang linggo, isang buwan. Tama mali? Seminar po. Correct. Ngayon, since nagkatungkulan ako sa organisasyon, may nanugutan ako sa mga members. Ang gagawin ko, isang oras lang. Magdudoktrina ako ng isang oras. Pagkatapos, bibigyan kita, ipapadala ko sa email mo ang bylaws ng organization. Wala naman kasi naging abogado na isang araw eh. Pero ang determinasyon mo, ang kagustuhan mo na maging guardians, maging abogado, nandyan, tatanggapin ko, bibigyan kita ng pag-aaralan mo. Nandito naman ang mga guardians na dati, tuturuan ka nila. Ang doktrina, ibibigay ko kaagad. Pero yung pag-aaral sa organisasyon, gusto pang mag-aral ng malalim, hindi mo masasabi na, ano ba yung master founder na yun? Dinoktrina nga ako ng isang oras, pagkatapos para namang hit and run, nawala na agad. Tama mali. Tama. Hindi kayo matutuwa niyan. Hindi kayo matutuwa niyan, totoo lang. Prangkahan kayo, hindi mga bata eh. Pero pag nagdoktrina ako sa inyo, isang oras lang, natanong niyo ako, nasagot ko yung mga katanungan niyo, pagkatapos bago ako tumalik, bro, anong email? Ibigay ko ang doktrina sa'yo. Ito, tanong ngayon. Para akong doktor na nagsabi, bro, nilagnat ka, ito yung gamot mo. Hindi ko pwedeng buksan yung bunganga mo at ipasok yung gamot. Tama, mali. Kailangan ikaw mismo ang kumuha ng gamot, kumuha ng tubig. Ang ibig ko sabihin, ikaw mismo mag-aaral. Pag may panahon ka, buksan mo yung libro, di ba? Bakit? Sabi ni bro, pagdating ko ng airport, diba, nakita lang yung tatak ko sa kamay ko. Ay, hindi nga nila namalayan na iba yung tatak ko sa kamay nyo. Kinamayan na kayo, diba? Paano ko nalaman nila na, ibang karga yan, ha? Kinamayan kami doon. Security. Ginanyan pa kami.
Pagang ko. Master, ano nga ba ibig sabihin nito? Kasi ngayon, pag tinanong ko itong mga kapatid ko, alam ko nakalimutan na ng mga GBI. Ibig sabihin ng guardians, alam ko nakalimutan na nila yan. Gentleman United, di ba? Associates, race, nakalimutan na nila yan. Pero, pag magdoktrina ako, meron yung, hindi yan letra-letra, madalas sa bahay ninyo. Sa bahay ninyo, ang guardians, ang ibig sabihin ng gentleman lang talaga, United, isa-isa, di ba? Hindi. Sentence po iyan. Kaya nga tinatawag na The Guardians kasi The Gentleman United Advocates of ano yan, isang sentence talaga, hindi yan hiwa-hiwalay. Mahaba yun eh. Pero hindi natin alam yun. Kaya nga sa Tagalog, mga maginoong nagkakaisa, di ba tagapagtanggol? Yan yung ibig sabihin yan. So yun yung purpose ko, yun ang sagot ko doon sa hindi po kasi araw-araw na meron tayong pagkakataon na magkita-kita tayo. Inshallah kung makabalik ko lang. Pero sabi ko, hit and run ako eh. Isang chapter tayo doon. Oh? So, ibig ko sabihin, umpisahan mo, bigyan mo sila ng babasahin, kasi pag tinalikor mo, hit and run, tawag yan, ano nangyari na wala na. Oh, tama yung ano, Pero tama. kung may babasahin kayo, nagiinuman kayo, normal yan. Ngayon kayo, bro, ano ba ibig sabihin ng one? Ay, indigenous po yan. Di ba? Kahit sa asal na lang. Guys, dito kami sa kami sa orientation sa guardian sa brother may balik ay bro bro oy so biglaan yung ano namin mga marami itong mga guardian bro dito tayo sa ano yan ay bro ayan ako isi bro anong pangalan mo bro Brutong so saan ka sa atin bro Sa Anda. sa actually guardian so kabro rin natin ito siya yung tatak niya at saka yung mga ano kaming sa guardian bro asa ka sa atin bro Anda pareho lang pala kayo kayo bro Kami po lahat. Anda po. Anda Pangasinan lahat bro ikaw rin bro pareho to Pangasinan lahat bro sus puro to Pangasinan so makita ngayon sa YouTube bro pambarya-barya na tayo kahit sa ato sa next channel ang lali katuwaan sabi nila patayo-tayo lang pero may pira na pangano actually shout out sa mga ano dyan mga brotherhood ko to sa sa guardian so I'm very very happy hello natin ng English pasalamat ako sa yung mga tropa natin. Sabi ko nga, yung hindi pa yung walang bahay, pwede kayo pumunta sa akin sa bata, i-ano natin. Yan mga ano natin, ulitin natin mga guardian brotherhoods. Pangasinan pala to lahat, puro to organic Pangasinan. Si Dix nila dito Bisaya. Pero mga kabro natin to, yan. Ito yung mga house. Anong area to? Wadilapan. So Wadilapan, ito yung mga exit 32, layo to lang. So, ano natin yung mga kabro natin. So thank you, maraming salamat sa pag-welcome ni Diggs Channel dito as a founder Aguila. Sabi patayo-tayo lang. Ang dami ko naman salita. Ano natin? After mayroon din ito siyang yung channel din si bro. Isa tayo ng channel mo bro. Shout out. Yung ano ko, yung banko ko, Christopher Ignacio. Christopher Ignacio. So actually, member rin to siya ng guardian. So nagbisita kami, na-welcome kami dito. Kasama natin yung si Master Programmer. Kung makita niyo yan. Master, saglit Master. Ito si Master, pa-interview. Ano may sabi mo ngayon, Master, na actually, pasalamat tayo na nakapunta dito kahit malayo. Sabi nga, yung tinatawag na brotherhood, kahit malayo o gabi na holiday ngayon, nandito kami alang-alang sa mga tropa. Anong masabi mo, Master? Bilang guardians kasi, kasama sa tatak natin, yung pananagutan natin sa ating mga kapatid. So, pumunta ko dito para buhayin ang diwa. Kasi ito mga to may mga tatak, may mga karga. So, dapat isabuhay natin kung ano yung pinasok natin, ano yung pinaggan natin. Kasi ang tatak, hindi lang yan tatak sa katawan, tatak din yan sa puso at isipan. So, yun yung purpose natin para i-remind sa kanila yung sarap ng samahan, yung adhikain ng samahan. Kahit nasa ibang bansa tayo, malayo tayo sa mga mahal sa buhay natin, may pamilya tayo dito. So, yun yung nilakad namin ni Founder Diggs dito. Founder Diggs Okay, naman kasi, maraming salamat. Founder Diggs bilang city founder ng Riyadh, ginampanan niya yung kanyang katipulan. Tao rin lang,
At nakita ko na nagsisikap din siya. So, kung sino man makakita sa vlog na to, sino makita sa broadcast na ito, lagi na nasa bata to lagi. Malaki ang naitutulong niya sa organisasyon. Kung mayroon kayong mayroon tayong mga kapatid diyan na wala ng bahay, guardians, may mga karga na wala ng bahay, lapitan niyo lang sa Founder Dex and we will be more than happy to accommodate you. Welcome po sa GBI. Maraming salamat sa time na inano natin kang master programmer at saka ulitin ko pasalamat tayo nandito siya sa Saudi Arabia. Actually bihira lang kasi yung mastership na pumupunta dito pero pinupuntahan talaga niya. Pasalamat kami sa TGBI The Original. Thank you, maraming salamat. Okay, salamat. Bakit good morning? Sa mga GBI, naiintindihan nila kung bakit good morning ang mga good morning kasi may kasabihan tayo na sa kapatiran, walang iwanan, hanggang sa ulit patak ng dugo. Ang good morning kasi, nakasana, wala siya sa doktrina, wala siya sa bylaws, wala siya sa libro. Wala siya sa libro natin. Kultura yan. Noong nagseminaryo ako, nag-aral ako ng pagkapare, ang pinag-aralan namin, sinasabi nilang Bible and tradition. Bakit? Hindi mo maintindihan ang Bible kung hindi mo alam yung tradition. Diba yung pinagbabawal yung pagkain ng baboy? Wala. Pero may tradition na kasama bakit pinagbabawal. Sa guardians, ganoon din. Mayroon tayong bylaws. Pero hindi maintindihan ang lahat ng bylaws kung walang tradition. Anong mga tradition? Halimbawa, yung pagkakamay. Tradition ng guardians yan. Kanina, sinabi ni Dix na iangat yung kamay nyo. Alam niyo ba kung bakit iangat yung kamay nyo? Hindi. Tradition din yan. Bakit? Pag nagkakasalubong tayo sa daan, nagmumotor kayo, o kaya nagdadrive kayo sa sasakyan, nagkita kayo, hindi naman kayo hihinto para magkamay. Tama, mali. Gagano na lang kayo. Bro, huwag balik ta rin. Hamon to eh. Di ba may mga guardians na natatawa kayo, pero may mga guardians na sinabi ni Master, iangat ang kamay. Bro, patiran, di ba? Kahit saan naman eh. Okay. Pangalan ko, Oscar Pino Posowa. Dati ako seminarista, dati ako profesor. Nasa 10 taon ako nagtuturo sa State University, Negros Oriental State University, parang UP sa atin, pero sa Negros na side. And then naging seaman ako for 15 years. So naikot ko na ang mundo, kaya marami tayong mga chapters sa iba't ibang lugar. Ang pinakahuli namin na tayo, yung ibang lugar na may mga chapter tayo. So dinadalaw din namin yun. Ang Italy, ilang beses na namin nadalaw. Ang Hong Kong, Macau, madalas kasi mapuntahan yan. No? So, madami tayo napupuntang lugar. Ako bilang yung pag-ikot ko, may katungkulan po ko sa organisasyon natin. Kasi sa ngayon, sa GBI, ang tunay na, ang pinakamataas nga, pinaka-chairman, ang tawagin international chairman, si UPMF Carlo Magno. I-add nyo ko sa Facebook na makita nyo yung profile ko, nandun siya nagsasalita nung buhay pa si Liborio Hangaw Jr. Sa mga GBI, yung pangalan na yan, tunog na tunog yan sa inyo. Tama, mali? Alam na alam yung pangalan na yan. Kasi, kahit itong mga kapatid natin sa mga branches, hindi yan magkakaroon ng tatak sa katawan nila. May iba ka, walang tatakan isa eh. Guardians lang ang tatak. Hindi yan magpapakarga sa katawan nila kung hindi dahil kay Liborio Hangaw Jr. Siya ang tanging dahilan bakit lahat tayo may guardians na tatak. Sa kasalukuyan, si UPMF Carlo Magno, ang ating international chairman, siya yung namumuno sa taas. Sa ilalim niya, sa GBI, sa tunay na bahay, sa ilalim niya mayroong 3 MF. 3 kami ngayon. Isa ako doon. Ako si MF programmer, yung sumunod, yung isa pala, si MF Alamid. Nagkataon na nandiyan siya nagtatrabaho sa Aramco. Kasi dati sa Amerika ako eh. Siya sa Saudi, yung isa na sa Pilipinas, si MF Nald. So 3 kaming MF. So itong sinasabi kong next Friday pupunta ako ng Alcobar, makikita ang 2 MF. Mag-abot kami 2 doon. So MF, ibig sabihin Master Founder. Ngayon, mag-uumpisa ako sa pagsasalita sa Guardians, history, kapirasong history, kasi hindi natin pwede sakupin lahat yan, para ma-idea lang kayo. Bylaws, logo, ibig sabihin ng Guardians, and then, mag-iwan ako sa mga leader ninyo ng bylaws. Ang bylaws, hindi mo sabihin na may bylaws na ako, nabasa ko na yan noon, may ganito, ganyan. Pero, sabi nga ng INSEC, sabi ng Chinese, wento ng wento, walang wenta kapag mayroon ka, hindi mo naman binabasa. Tama mali? O hindi ko isinasabuhay.
majority sa atin mga lalaki nandito sa Saudi nagtatrabaho sa ibang bansa, matagal na natin sila sa buhay ang guardians. Yung may nakita ka lang matanda na tatawid sa kasana, tinulungan mo, guardians na yun, tama mali? Di ba? Yung nakasakay ka sa bus, may nakita kang babae, sabihin na natin, batas yan sa Saudi, naka-abaya, tumayo ka, pinaupo mo siya, matanda, pinaupo mo, guardians na yun. Bakit? Unang litra ng guardians, letter G, gentleman. Okay? Ako, ang orientation ko ngayon, ibabase ko sa paraan na maintindihan ng lahat na nandito sa ibang bansa. Okay. Nature po ng tao. It is but human nature of every individual. Amerikano ka man, Pinoy ka man, Negro ka man, o Arabo ka man. Nature po sa ating lahat na hindi tayo nabubuhay mag-isa. Sino sa inyo magkakaraoke mag-isa lang? Nag-i-enjoy na magkaraoke mag-isa lang? Nature ng tao yan. Kasi, we have the feeling of belongingness. Masarap na maging bahagi ng isang organisasyon, isang bagay o isang pangkat. Hindi natin napagkakait sa atin, may mga AKAP, may mga kung ano-anong organisasyon, di ba? Mga senior citizen nga, mayroong sarili association eh. Tama mali? Di ba? Mga asawa nga, mayroon ng mga marites group eh. Di ba? Hindi pwedeng mag-isa. Pwede ka ba maging marites mag-isa? Wala. Hindi. Si Raulo na yun. Kung marites yung asawa mo mag-isa, may problema yan. Delikado yan. Ang point ko mga kapatid, mahirap mag-isa. Lalo na nasa ibang bansa tayo. Tama. Ha? Okay, ganito. Siguro gusto mo lang mag-isa sa kwarto mo sa gabi, pero pag umaga gusto mo may kasama ka, mahirap kaya, mag-angat ka ng bakal o magkabit ka ng isa. Ang point ko, nature po ng tao na hindi mag-isa. Ngayon, bakit ganyan yan? Kasi, ang guardians, bakit ko binanggit yan? Kasi ang guardians is an organization. Bakit na sumasali sa guardian? Because of our desire to be part of something. Gusto nating maging bahagi sa isang bagay, isang organisasyon. Ang sarap na parang, di ba yung, ngayon, Lunes pa lang, tapos may sa Biyernes, aalis kami, pupunta kami ng tropa sa bata. Di ba? Ikaw lang mag-isa pupunta ng bata, masaya ba? Hindi. Di ba parang, bro, sama tayo para hati tayo sa taxi. Ano bang mayroon sa guardians at sumasali tayo? Isang bagay na nasa guardians na hinahanap ng lahat, ang tinatawag na relasyon. Patunayan ko sa inyo, kapatid ko to, kahit sa ibang bahay to, kapatid kami. So, ang relasyon namin close. Ano bang nasisira sa guardian? Bakit naghihiwala yung mga guardians ngayon? Kasi nasisira ang relasyon. Nangutang si founder, hindi binayaran. Nagtampo si member. Basag ang relasyon. Yung syota ni founder, sinulot ni member. Sira ang relasyon. Tama mali? Pag nasira ang relasyon, nasira ang tiwala, basag ang grupo. Tama mali? So, ano bang nandyan sa isang organisasyon? Relasyon po. Ano bang, ang tanong ngayon, ano ang pinakamataas na relasyon? Sabi sa pag-aaral, ang pinakamataas na relasyon daw is family relations. Tama mali? Ang pinakamataas na relasyon, yung kabit sa panandalian lang yan eh. Pero pamilya talaga ang pinakamataas na relasyon. Tama. Meron tayong tinatawag na, sa family relationship, meron tayong tinatawag na, marami kasi relasyon. Merong patient-doctor relationship, kaya meron tinatawag na privacy information, di ba? Attorney-client privilege, attorney-client relationship, boyfriend-girlfriend relationship, maraming relationship. Pero ang pinakamataas na relationship is family relationship. Sa family relationship, meron tayong tinatawag na dalawang klase din. Yung tinatawag na relationship by blood. Sabi nga nila, yung misis mo, hindi mo na nga hinahalikan, hindi mo na, I love you mommy, I love you papa, hingi ka na naman ng allotment. Pero na lang lagi pag-uusap naman, ano ba yung I love you sweetheart? Magkukulat yung asawa ko, kailan naging guardian yung asawa ko, saka palang naging sweet. Masama ba yun? Maganda. Maganda yun. Huwag yung kalimutan mga tol, mga bro. Kung ang misis mo, tingin mo sa misis mo, sardinas na lang, aba, litson pa yan sa kapitbahay mo. Nagbibiro ako, pero alam nyo, kung yung brotherhood spirit dadalhin mo sa pamilya mo, yun ang guardians. Kung guardians ka lang, niyayakap mo ito, hindi mo kakilala, ngayon mo na nakita, niyakap mo, kinamayan mo. Pero yung kapatid mo, nakasama mong lumaki, yung tatay mo na nagpalaki sa'yo, hindi ka nga nagpamano eh. Ano mali? Kami sampal yun.
So, balik tayo sa guardians. Ang guardians, naintindihan na bakit may organisasyon, bakit nandun tayo sa organisasyon, bakit sumasabi tayo. Is the sense of belongingness na yung maging bahagi ka ng isang bagay. Ngayon, ano ba itong guardians? Sa mga nakakalam na sa mga GBI, nag-umpisa ito kailan? Sige, mga GBI, kailan nag-umpisa ito? Akala ko ba magdudoktrina ka lang, magtatanong ka pa pala eh. Okay, nag-umpisa ang guardians December 10, 1984. Batas yan. December 10, 1984. Guardians. Pero, bakit may mga natataka na noong 1976, noong 1973? Kasi ang guardians, mga kapatid, inumpisahan ni Liborio Hangaw, 73 pa. Anong grupo pangalan? Ang tawag sa kanila dati, Anito Squad. Anito Squad. Okay? 1976, ang pangalan ni Liborio Hangaw, ang alias niya noon is Django. 1976, nag-umpisa ang Diablo Squad. So, nakita niyo yung mga DECB. Diablo Squad Crime Buster. Alala niyo na yan. So, nung time na yun, Diablo na ang pangalan nila. So, nag-exist na sila. Pero, si Amazona, kung narinig yung pangalan na yan, babaeng Amazona, hindi sila komportable. Bakit? Pag nagdadasal daw sila dati, Panginoon, tulungan niyo po kami mga Diablo. Diablo pangalan ng grupo eh. Diba? Pero marami sila nagagawang kabutihan. Bakit? Isa sa magandang bagay na ginawa nila, dati mga kapatid, gawa ko lang kung sino mga kaidaran ko dito. Ako matanda na po ako, 55 na po ako. 10 na nga po ko. Yung mga panahon na naabutan natin, alam niyo yung panahon ng Philippine Constabulary? Narinig niyo pa yun? Oo, narinig ko. Bago naging INP, Oo. Integrated National Police, bago naging PNP. Tama mali. Nung time na yon, ang PC o Philippine Constabulary laging nagigira sa mga army. Pareho silang mga sandatang lakas. Pero nagpapataya sila. Narinig ba niyo yung mga kwento before martial law na mag-abot sila sa mga bar, nagbabarilan sila? Oo, tama. So yun yung purpose ni Liborio Hangaw na pag-isahin ang military forces. Doon nag-umpisa ang Diablo Squad. Yan ang purpose niya. Ngayon, 1983 sometime, iniutos ni Fidel B. Ramos, dating presidente, na i-abolish ang Diablo Squad. Ang dahilan, we cannot have an organization within the organization. Ang military is already an organization. But the Diablo Squad is an organization within the military organization. So, valid reason. Supreme Court order, abolish ang Diablo Squad. So, nag-isip sila ng paghahangang paano ipagpatuloy ang samahan. Kaya nagkaroon ng ni-register nila ang guardians. Guardians na. So, may meaning yung guardians, di ba? Gentlemen, United, Associates, Individuals, Protect the Race, or Nation and Society. Mahaba yan. Ayoko i-focus ang time natin ngayon dyan kasi madaling basahin yan eh. Dito na ako sa values. So, nung tinatag, kailan tinatag? December 10, 1984. Sino ang nagtatag? Si Liborio Hangaw. Yun ang dahilan bakit may tatak tayong lahat ngayon. O, kaming mga guardians. Simula noon, ang tanong ganito, bakit ano bang ang marking ng guardians? Ito yung marking ng guardians. Pinakita ko kanina, ito yung marking ng guardians. No? Sa guardians itong marking. Kasi si Diablo iba eh. Diablo yung sa kanila eh. Ibig sabihin, anong year ka kinargahan? Sa gitna, 3 letra lang yan. Yung iba nilalagyan ng I. International daw. Pero 3 letra lang ang nasa batas, nasa bylaws. L, kapag sa Luzon ka, or sa abroad ka, kung sa abroad ka nakargahan, ang ilalagay L pa rin. Bakit? Pag uuwi ka ng Pilipinas, tusok na tayo pagsaka natin. Kaya international L pa rin na nilalagay. Ako, bakit L ang nakalagay sa akin? Ito eh. L, bakit? Sa Miami po ako nakargahan eh. Eh kahit na taga Dumaguete ako, dapat V, L ang nakalagay kasi Manila, Luzon. So 3 lang yan sa gitna, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ilalim nakalagay sa ilalim ng triangle nakalagay ang tawag namin mga guardians yan, pseudonym. Sa madaling salita, alias. Oh. Kaya ako, ngayon connected ako sa SACO. IT supervisor ako ng main office. O, Jaguar. Di ba? Nakakita ka na ba ng tulad ng Jaguar? Hindi pa. Sa Facebook. Sa Facebook. O, di ba? Yung presidente natin sa Riyadh, Leon, si Founder Leon. Ang ating founder sa Riyadh, Aguila. Wala namang pagpap. Si Founder Diggs, Aguila po ang pseudonym niya. Kaya ang kilala kasi siya bilang Diggs. Kaya ayaw niya naman maging Founder Diggs. Kaya Founder Aguila po siya. So, yun yung sa marking. Ngayon, sa kamay, parehas lahat dito yan ha. Pero parehas lahat dito. Pero sa kamay,
magkakaiba yan. Sa kaliwang kamay, ang nakalagay dyan, either GL, GV, or GM. Ano yan? Guardians Visayas, Guardians Luzon, Guardians Mindanao. Naintindihan? Yung iba, nilalagay nila ng GLI o GVI, nilalagay pa nila ng I sa dulo o B, brotherhood. Pero ang sa bylaws talaga, 2 litra lang. Okay? Para ma-idea lang kayo. Sa kanang kamay, dyan nakalagay ang rank. Iba po ang rank, iba din ang posisyon. Bakit? Si Founder Dex, sa Riyadh, siya ang tinatawag naming City Founder. Yung City Founder na CF, hindi yan pwede ilagay sa kamay. Bakit? Posisyon yan eh. Ano ilalagay sa kamay? Rank lang. Rango lang. So rango, ibig sabihin, kapag GBI ka, original na GBI, mag-umpisa kayo sa anong unang ilagay sa kamay mo, bro? MG. MG ibig sabihin, Magic Group. Magic. Sa madaling salita, civilian. Civilian. Magic Group, civilian. Kasi, kung army yan, na sumali sa Guardians, ang ilalagay sa kamay, hindi MG, ang ilalagay sa kamay, B. Blue po kasi ang army. Pag police, G. Gold po kasi sila. Ngayon, bakit may nakikita kayo na GBF? Ang GBF, pag kung matalino ka, kung nag-aral ka, alam mo na ay hindi to civilian. Sundalo to. Bakit? Ang GBF, ibig sabihin ng GBF, yung B sa gitna, blue, army. Yung GF, Godfather. Ganun po ang pagkakalagay niyan. Godfather, blue sa gitna. Kung police, Godfather, G sa gitna. Kaya GGF. Naintindihan na? Okay. Oo, madali lang palang intindihin kung alam natin. Pero kung hindi mo alam, sasabihin mo ba, piki ito, piki. Piki ito kasi iba yung karga eh. Wala, bakit letter N lang ang karga niyan? Wala yan sa Guardians. Dapat MG ang nakalagay. Bakit N sa kanya? Piki ito. Yung pala, Navy. Naintindihan? So iba po ang nasa sandataang lakas, iba po ang sibilyan. Naintindihan? Ngayon, ang MG, Magic Group, pag na-promote, ibig dadagyagan ng isang letra R. Kaya kami pag nagtatap ng MG, hindi po igigitna yung MG. Gilid po ng konti yan. Bakit? Sakaling ma-promote, dadagdagan ng R, tabingi na. So sa mga nakakaalam, yung mga official marker, tinuturuan talaga namin yan. MG, magiging ranking Magic Group. Pag na-promote, magiging founder. Pag na-promote, magiging national founder. Pag na-promote, magiging master founder. Yun yung rank hierarchy na nasa bylaws. Ako, pinromote ako ni UPMF, ni BFG Abraham. BFG kasi ibig sabihin, brain and father. Pinromote niya akong PCGS. Pinromote niya akong GGMF. Mahaba na yung rank ko na pinromote ni BFG Abraham sa akin, pero hindi ko nilagay sa kamay. Bakit? Ang nasa bylaws kasi, M lang ang pinakataas. Kung pa tinanggap ko yung binigyan niya sa akin, wala na sa bylaws yun. Intindihan nyo? May nakasabayan ako, galing ako New York. Galing New York, dati ako ng Qatar. Connecting flight ko Qatar. May nakasabayan ko, katabi ko. Akala ko master founder, sabi ko, parehas kami ng ranggo. Sa akin, ang haba, ang tagal kong pinaghirapan to. Bago ako maging master founder. Yung katabi ko, master founder ka agad. Sabi ko, bro, kinamayan ko. Anong ibig sabihin ng ranggo mo, bro? Master, sabi niya, hindi po. Ano po kung municipal founder? Ang municipal founder is a position, hindi po yun rank. So dapat hindi yun ilalagay sa kamay. Dapat na nasa kamay, rank. Kaya sila bro, hanggang ngayon, mga GBI, sabihin natin, hindi na mga posisyon nila sa ngayon, pero tunay silang GBI kasi yan yung nasa kamay nila. May tanong si bro kanina, ano yung kakakanan, babaguhin ba? Hindi. Eh kung uuwi kayo sa tunay na bahay, madali lang baguhin yan kasi literal lang naman yan eh. Madali lang baguhin. RNG o kaya founder, madali lang. Naintindihan? So iba ang militar, iba ang civilian. Kasi dati meron yung tatlong, yung sa kaya nga ginagawa ni Gringo, triangle, yung logo ni Gringo eh. Diba? Kasi ano daw yan eh. GIU, Guardians in Uniform, MG, Magic Group, yung mga civilian, at saka Maduna, yung mga babae, yung mga asawa. Maduna ang tawag sa mga... Mag-ingat kayo ha, mga Guardians, ipaliwanag yun ng maayos kasi, good evening brother. Mag-ingat kayo, baka kasi pag sinabi na, ay si founder ganito, anong kasamang Maduna, mapatay tayo dyan. Sino yung babae, sino yung chicks na yun? Maduna pala, ibig sabihin, wife, asawa. Okay, yung mga GBI, alam nyo yan, di ba? Baka sabihin na may kasamang Maduna. Iba yun, Maduna, asawa. Asawa yan sa ano. Naintindihan? Asawa Okay, yan. so, sa pag
Sa bylaws kasi, papakita ko na lang sa inyo, basahin nyo na lang. Ang sa akin lang is sa tradisyon ako magpo-focus ngayon. Sa guardians, yung tinasabi natin na pag nagkita kayo, di ba yung iba, noong panahon ng COVID, hindi kami nagkakamay. Sa panahon ng COVID, ganito lang kami. Peace bomb lang. Kasi bawal sa COVID, tama mali? Ganito lang. Pag nakita kami, ganoon lang din. Okay? Kaya yung sinabi ni Founder Luis kanina, baka nagtaka ka, bakit kaya pinataas yung kamay? Ganito, pero naka-open fist. Huwag naka-close. Kasi ibang ibig sabihin nasa Italy ako, when I was in Italy, sa Pilipino kasi ganito lang yan. Bro, halika, kain tayo. Di ba kain tayo sa Pilipino? Pag Italiano, ginanito mo, ang ibig sabihin sa Italia, what the fuck? Why are you looking at my wife? What the fuck? Most of the time, one step forward kami, yung kanang paa. Bakit? Advantage pabor kasi. Pangit naman kasi kurito. Normal lang yan, di ba? So ito, ang mata namin nasa tatak, nasa kamay, nasa karga, nasa tattoo. Bakit? Bakit nakatatak dito? Para alam mo ano yung rango niya, anong anong katayuan niya sa organisasyon. Dito pala makikita mo na kung original yan o hindi, o faction niya. Alam, naintindihan? Dito pa lang alam mo na. So, 1, nakatingin dyan. 2, hahawak dito. Yung iba dito. Pero yung kamay open ha, hindi nakagaya kasi iba na ibig sabihin yan, hinihimas mo eh. Pag nahimas mo eh, masuntok ka bigla niyan. So, kung i-diretso mo kamay mo, naka-open yan. Oh? Kung pinaka-safe, ito hinawakan namin. Pero pag makita, Yung iba, nasana yung iba dito, kasi sa mga babae, dito hinawakan talaga sa siko. pero pag makita yung ano master, na may tataka ng ganyan, pwedeng ganon. Ganito yan. Bilang yan eh. 1, Oh, 2. Ang 2 kasi ipit sa dalawang dibdib. kasi nakita ko na yung ano eh. Nakita mo na. Oh, master. Ipit sa dalawang dibdib yan. Yan ang ibig sabihin niya. Kasi kahit mga Amerikano, gumagano-ganyan na rin, di ba? Ang ibig sabihin yan, ipit sa dalawang dibdib kapatiran, di ba? Okay? Ngayon, pag bitaw niyan, kaya malapit ako kasi ibubulong ko sa kanya NF programmer, yung rank and pseudonym ko. Bubulong niya rin sa kanya yung rank and name niya. So, ibig sabihin, nakita ko na kaya lang malabo na yung tattoo, pagbulong ay master pala to, ay national founder. Naintindihan? Pag bitaw, Yun na. mas mataas sa akin to, saka pa lang magmamano. Naintindihan? Yun yung ibig sabihin nun. Hindi ibig sabihin na, kasi may makikita tayo ngayon, pagka may, bro, pakitaan ng kilikili, tapos mamano na agad. Bastos yun. Hindi ko kailangang iabigay ang kamay ko sa kanya. Siya na mismo, kung alam niya, kung guardians nga siya, alam niya. Makita niya kagad. Okay? Lalaki sa lalaki, 1, 2, 3, 4. Lalaki sa lalaki. Pero pag babae, tayo na mismo ang magdepensa. Kasi gentleman nga tayo, di ba? Pwedeng i-ganon nga lang. Pwedeng dito ka na lang. Okay? Or pinaka-safe para walang sexual harassment. 1, 2, 3. Babae, female, distance. Naintindihan? Huwag kang magkamali dito ah. Oh, Baka, ay, sister! Napura ang gentleman. Naintindihan? Maraming practices ang guardian, maraming iba't iba, maraming style, pero ang sa akin lang, Wala nag-evolve man ang guardians, nag-evolve man ang organisasyon, doon pa rin tayo sa naumpisahan. Ang guardians, meron to yung guardian song. Sa umpisa ng mga meeting, kinakanta yung tinatawag na Guardian Solidarity Song. Ang ibig sabihin nun, pag umpisa ng kanta, yung National Anthem ng Pilipinas at yung National Solidarity Song, ano yun? Yung kinakanta nila, narinig ko siguro sa Facebook, yung sa YouTube. National Solidarity, National Consciousness, National Participations, Guardians, yun yung Solidarity Hymn. At the end of the meeting, before magka-adjourn, naghahawak kamay lahat yan. Ang kanang kamay nasa taas, ang kaliwang kamay nasa baba, tapos maghahawakan lahat yan. Tapos kakantahin yung hanggang kamatayan, hanggang sa libing. Yun yung kinakanta. At kapag may kapatid na namatay, siyempre may tulong pinansyal galing sa nasyonal. Tapos bago ipasok sa huling hantungan, yung kabaong bubuksan sa huling pagkakabago isasara. Yung, di ba, yung last viewing, pupunta ang lahat ng guardians na kapatid, paikutan, kakantahan yan doon. At tayo mga guardians mismo magpapasok sa kanya. Hanggang kamatayan ka mo eh. Di ba? Okay, so, mga kapatid, dito sa short briefing, kasi
kung hahabaan natin to, marami tayong makakalimutan. Useless na rin, di ba? So, yung remaining 5 minutes, i-google, parang ihana, gagamitin ko sa question and answer. Kung may mga tanong kayo, sasagutin ko. And then, kung wala na, malayo pa yung uuwihan ko, uwi na rin ako. Mag-iiwan na ako ng form, kung sino yung may gusto, sino yung magtutuloy, pag-iisipan ko, usapin ko si RF, si City Founder, maglalagay ako ng 1 o 2 founder dito na siya magdadala sa grupo. Mayroon kayong sariling chapter. Pwedeng direkta kayo sa Riyadh chapter, o pwede kayong gumawa ng Jaguar chapter o anong chapter. Basta may pangalan kayong chapter ninyo. Pangasinan chapter ba sa Riyadh? Bahala kayo. As long as nandun kayo sa organisasyon. Magiging, kung sasali kayo dito, kung uuwi kayo, mali yung term na lilipat kami ng bahay. Mali yun ha, uuwi ng bahay. Kasi ito yung original na bahay. Kung uuwi kayo, sa mga GBI, hindi nyo kailangan umuwi. Kasi dito na kayo sa loob eh. Katungkulan ko lang na i-renew kayo. So, pilapan nyo yung form kung sino yung magtutuloy. Babalik ako dito either Miyerkules o Huwebes ng gabi. Nandito naman siguro kayo. Ihatid ko yung mga ID at mag-a-assign ako ng 1 o 2 ilang founder na mamamahala dito sa organisasyon. Naintindihan? At kung sino man yung founder na yun na yung magiging responsable kung sino yung gumawa ng mabuti, gumawa ng maayos, may tinulungan doon may natumba doon na aksidente, tumulong, sabi niya, Master Founder, mayroon kaming kapatid dito na kahanga-hanga yung ginawa, i-recommend ako ng promotion. Trabaho niya na mag-recommend ng promotion. Ang sa amin is tanggapin lang yun. Naintindihan? So, kung mayroon kayong mga katanungan, ngayon po yung panahon na magtanong. Hatid ko mga ID dito. Kasi isa yan sa pinakaayaw namin na magkaroon ng korupsyon, na nagbayad na, walang pang ID. Oh, yun ang Dapat ano. may ID muna bago ang bayad. Iningatan yan Maganda eh. yun, di ba? So, ang ID natin sa Pilipinas is only 150 pesos. Dito, mahal ang material sa Saudi, kaya ang ID dito is 20 riyal. Ang monthly dues, magkano? Kahit abroad kayo, kahit Amerika kayo, Saudi o kahit saan kayo, ang monthly dues natin sa Pilipinas, bahala na yung chapter ha, ang monthly dues natin na ipapadala sa national para active ka lang lagi is only 10 pesos. Malaki mali. Yan. Bakit? Malinaw. Bakit? Yun, Kasi bro, tingnan mo. bawal ang korupsyon dito. Pag namatay ka, papadala yung nasyonal. Halimbawa lang, may nangyari sa'yo, ang nasyonal magpapadala ng tulong. Saan galing? Doon sa 10 pesos mo lang. Bakit yung iba malaki? Ang Eagles, magkano ang Eagles ngayon? Membership ng Eagles ngayon is 15,000 pesos. Yun na makinig na kahit sandali lang. So maraming salamat po. Ipapadala ko sa mag-WhatsApp sa akin yung bylaws. Ipapadala ko yung bylaws mismo. Para hindi nyo kailangan i-print, sa telepono nyo na lang basahin. Yung buong bylaws. Papadala ko rin ng history. At yung form ng paggawa ng ID. Sino man na magpapadala ng ID hanggang bukas, ma-fill up yung mga tanong, mga pangalan, firma, picture. Magpadala ng picture, wag yung picture na naka... Thank you po. Salamat. Sir, karangalan po ng mga kausap niya. Thank you po. Bro. Thank you. Okay, bro. Hindi na magtatagal at may trabaho kayo bukas. Ay, halin di pala bukas to. Bro. Trabaho naman. Isang araw lang pa namin eh. Ano nakita? Wala pa. Ay, hindi pa. Meron. Ano. Thank you, bro. Bro, salamat, bro. Bro, Angat yung you know. channel natin, bro. Walang Bro. palagi sa ano. Bro. Bro, thank you, bro. Welcome, bro. Bro. Thank you. Bro. Thank you, ha. Maraming salamat. So, ito